Naramdaman mo na ba, sa isang punto ng iyong buhay, na ang mga dinakikitang puwersa ay sumusubok na panghinaan ka ng loob, pahinain ka at kahit na ilalayo ka sa iyong mga layunin at kapayapaan? Napansin mo na ba kung paano biglang nagsimulang magkamali ang mga bagay nang walang anumang lohikal na paliwanag? Na parang isang malaking bigat ang lumitaw ng wala saan. Talaga bang may isang bagay na higit pa sa nakikita ng ating mga mata? Isang bagay na sumusubok na maabot tayo sa espiritual, nakawin ang ating lakas, ating pananampalataya at maging ang ating kalooban na mabuhay. Tila kung masinisikap nating gumawa na mabuti, hanapin ang Diyos, sundin ang tamang landas, mas maraming mga hamon ang lumitaw. Mas maraming paghihirap ang lumilitaw, mas maraming panghihina ng loob, mas maraming problema ang lumitaw. Naranasan mo na bang itanong sa sarili mo kung bakit? Bakit umuulit ang ilang sitwasyon? Bakit minsan nakakaramdam tayo ng bigas sa ating kapaligiran? Isang kalungkutan na lumilitaw ng wala sa oras, isang pagkabalisa sa ating kaluluwa, isang dalamhati na sumikip sa ating dibdib, nang hindi natin alam kung bakit. Kung ganito ang nararamdaman mo, alamin na hindi ka nag-iisa. Nangyayari ito sa maraming tao, higit pa sa iniisip mo. At ang katotohanan ay mayroong isang espiritual na labanan na nagaganap sa paligid natin. Isang hindi nakikita, tahimik na pakikibaka na sumusubok sa bawat sandali, na pahinain ang ating pananampalataya, ang ating espiritu at ilayo tayo sa mga layunin ng Diyos para sa ating buhay. At iyon ang dahilan kung bakit ngayon gusto kong dalhin ka sa isang napaka-espesyal na sandali. Isang malalim na pagninilay at, higit pa riyan, isang makapangyarihang panalangin. Isang panalangin na ginawa upang protektahan ka sa espiritual, upang protektahan ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya at lahat ng bagay na pag-aari mo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huminto sandali at magmuni-muni. Pinangangalagaan mo ba ang iyong espiritual na proteksyon sa parehong paraan na pinoprotektahan mo ang iyong material na mga bagay? Pag-isipan ito, nilock namin ang mga pinto, naglalagay ng mga padlock, password, alarma. Ginagawa namin ang lahat para protektahan ang aming tahanan, ang aming mga ari-arian, ang aming mga dokumento, ang aming sasakyan, ang aming pera. Ngunit paano ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa? Sino ang nagpoprotekta sa iyo mula sa mga hindi nakikitang puwersa? Sino ang nagpoprotekta sa iyo mula sa kasamaan na hindi nakikita, ngunit madalas nating nararamdaman? Ang katotohanan ay, kung hindi tayo protektado sa espiritual, tayo ay magiging mahina. Mahina sa mga negatibong salita, inggit, masamang enerhiya, mga espiritual na pag-atake na dumarating ng palihim, nang hindi gumagawa ng ingay, ngunit unti-unti nitong pinapahina ang ating lakas, ang ating pananampalataya at maging ang ating kalusugan. At marahil yun mismo ang dahilan kung bakit nakaramdam ka ng stuck sa iyong buhay. Ang mga bagay ay hindi dumadaloy, ang iyong isip ay magulo, ang iyong bahay ay mabigat, ang iyong katawan ay pagod, ang iyong puso ay dalamhati. Alamin na ito ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay hindi lamang pisikal o emosyonal na pagkapagod. Kadalasan, ito ay isang salamin ng isang espiritual na labanan na nagaganap, at kailangan mong bihisan ang iyong sarili, protektahan ang iyong sarili at palakasin ang iyong sarili. Ngunit alamin, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nakikita ka ng Diyos, naririnig ka, kilala ka. Alam niya ang iyong sakit, ang iyong mga takot, ang iyong tahimik na mga laban. At siya mismo ang nagdala sa iyo dito, sa mismong sandaling ito, hindi nagkataon, ngunit dahil nais niyang protektahan ka, palakasin ka at palayain ka sa lahat ng kasamaan na sumusubok na bumangon laban sa iyo. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritual na puwersa ng kasamaan. Sa makatuwid, sa Efeso 6, tayo ay inutusan na isuot ang kumpletong baluti ng Diyos, upang tayo ay makatayo ng matataglaban sa mga lalang ng kaaway. At marahil itatanong mo sa iyong sarili, paano ko pinoprotektahan ang aking sarili sa espiritual? At ang sagot ay simple, ngunit makapangyarihan, sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin binigkas ng may pananampalataya, ng may katapatan, na may tunay na pagsuko, ay may napakalaking kapangyarihan. Hindi lamang nito pinapakalma ang iyong kaluluwa, ngunit pinapagalaw din nito ang kalangitan, nagdudulot ng proteksyon, tinatanggal ang lahat ng kasamaan, pinuputol ang mga tanikala, tinatanggal ang mga ugnayan at binabago ang mga kapaligiran. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng proteksyon, kung sa palagay mo ay kailangan mo ng kaluwagan, kapayapaan,
espiritual na lakas. Kung gayon ay alamin na ang video na ito ay nakarating sa iyo dahil gusto ka ng Diyos na protektahan. Gusto niyang maglagay ng espiritual na kalasag sa iyong buhay, itakwil ang lahat ng kasamaan, putulin ang lahat ng ugnayan ng inggit, negativity, kalungkutan, pang-aapi, takot, dalamhati, at punuin ka ng liwanag, kapayapaan at pagmamahal. Kaya, gusto kitang imbitahan ngayon na manatili hanggang sa katapusan ng video na ito. Manatili sa akin hanggang sa wakas. Dahil sa kaunting panahon ay sama-sama tayong mananalangin. At hindi ito basta-bastang panalangin. Ito ay magiging isang panalangin ng espiritual na kalasag, proteksyon, pagpapalakas, at pagpapalaya. Ngunit una, nais kong itanong sa iyo ang isang bagay na napakahalaga. Kung ang mensaheng ito ay nakakaantig na sa iyong puso, kung sa palagay mo ay talagang kailangan mo itong espiritual na proteksyon, pagkatapos ay mag-subscribe ngayon dito sa channel. I-activate din ang notification bell para matanggap ang lahat ng ating pang-araw-araw na panalangin. Iwanan ang iyong gusto dahil talagang nakakatulong ito sa YouTube na maunawaan na may kaugnayan ang nilalamang ito at, sa makatuwid, inihahatid nito ang panalangin ito sa marami pang tao na, tulad mo, ay nangangailangan ng kapayapaan, proteksyon at espiritual na pagpapalakas. At samantalahin din at magkomento sa ibaba. Natatanggap ko ang proteksyon ng Diyos sa aking buhay. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya, nagpahayag ng iyong tagumpay sa espiritual na mundo at nagpapala rin sa ibang tao na magbabasa ng komentong ito. At kung kaya mo, ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa 3 tao. Dalhin ang panalangin ito sa mga mahal mo, sa mga alam mong nangangailangan ng espiritual na proteksyon. Ngayon, huminga ng malalim, pakalmahin ang iyong puso. Dahil simula ngayon, isang napakalakas na mangyayari sa iyong buhay. Dahil kapag tayo ay tunay na kumonekta sa Diyos, nang may pananampalataya at katapatan, walang kasamaang natitira. Lahat ng kadiliman ay nawawala, lahat ng kalungkutan ay nawawala, lahat ng takot ay nawawala ng lakas, at ang ating mga puso ay napupuno ng liwanag, pagmamahal at proteksyon ng ating Diyos. Kaya, ihanda mo ang iyong puso. Dahil sa susunod na ilang minuto, sama-sama, tayo ay magdasal ng panalangin na tatatak sa iyong buhay ng banal na proteksyon. Isang panalangin na magsasara ng mga pintuan ng kasamaan, magbubukas ng mga landas ng kapayapaan, kasaganaan, kagaanan, kagalakan at ang buhay na presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kung handa ka na, huminga na malalim, kumonekta sa Diyos ngayon. Dahil lilipat ang langit sa iyong pabor. Mula sa sandaling ito, nais kong hayaan mong huminahon ang iyong isip. Iwanan, sa loob ng ilang minuto, ang iyong mga alalahanin, takot, problema, at pagkabalisa. Dahil ngayon, higit kailanman, ay ang oras upang kumonekta sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang iyong kapayapaan, ang iyong pananampalataya at ang iyong espiritual na proteksyon. Madalas tayong gumugugol ng mga araw, linggo o kahit na buwan na nagdadala ng mga pasanin na hindi natin. Mga enerhiya na hindi natin napapansin, mga damdaming hindi natin naiintindihan, mga kaisipang lumilitaw ng wala saan at tila humihila sa atin pababa. Ilang beses ka na bang nagising na may kakaibang pakiramdam na parang may kung anong mabigat sa dibdib mo, na hindi mo man lang maintindihan kung bakit? Sa mga sandaling ito, kailangan nating tandaan na hindi lahat ng nararamdaman natin ay nagmumula sa pisikal na mundo. Mayroong isang espiritual na mundo na kasing totoo na nakikita natin, at doon nagaganap ang mga tahimik na labanan na kadalasang sinusubukang alisin ang ating kapayapaan, ang ating balanse at maging ang ating kagustuhang sumulong. Ilang beses mong napansin na, mula sa isang sandali hanggang sa susunod, ang mga pagtatalo ay lumitaw sa iyong tahanan, nag-away ng walang dahilan, kawalan ng pasensya, panghihina ng loob, pagsara ng mga pinto, mga sitwasyon na dati ay umaagos ay nagsisimulang matigil. Parang may gustong gumulo sa iyo, alisin ka sa landas, sumuko. At eksakto sa mga sandaling ito na kailangan nating gamitin ang ating pinakadakilang lakas. Ang lakas na hindi nagmumula sa tao, na hindi nagmumula sa pera, na hindi nagmumula sa material na mga bagay, ngunit iyon ay mula sa Diyos. Ang taong kayang gawin ang lahat, ang nakakakita ng higit sa kung ano ang kayang makita ng ating mga mata, ang eksaktong alam kung ano ang nangyayari sa iyong puso at alam ang lahat ng mga laban na kinakaharap mo, maging ang mga hindi nakikita ng iba. Ang hindi alam ng maraming tao, o nakalimutan man lang, ay kapag tunay kang kumonekta sa Diyos, kapag inilagay mo ang iyong sarili sa panalangin, kapag binuksan mo ang iyong puso,
isang hukbo ng langit ang bumangon sa iyong pabor. At sa sandaling ito, inaanyayahan ko kayong isipin ito. Isipin ang mga anghel ng Panginoon na nakapalibot sa inyong tahanan, sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Isipin ang isang malakas na liwanag na nagmumula sa itaas, na bumababa sa iyo, pinawi ang lahat ng kadiliman, lahat ng takot, lahat ng dalamhati, lahat ng negatibong enerhiya. Walang masamang puwersa na nananatili kung saan nananahan ang liwanag ng Diyos. Kung saan pumapasok ang Diyos, hindi maaring manatili ang kasamaan. Kung saan inilalagay ng Diyos ang kanyang kamay, walang salungat na gawain ang umuunlad. At iyan ang dahilan kung bakit napakalakas ng panalangin. Siya ay hindi lamang mga salita na itinapon sa hangin. Ang panalangin ay isang tulay na direktang nag-ugnay sa atin sa lumikha, sa isa na nagmamahal sa atin, na nagpoprotekta sa atin, na nagbabantay sa atin at hindi tayo iniiwan. Sa ngayon, gusto kong ibigay mo ang lahat. Isuko ang iyong mga takot, iyong mga alalahanin, iyong mga pasakit, iyong mga problema, iyong mga insecurities. Ang Diyos ay nakikinig sa iyo. At higit pa sa pakikinig sa iyo, kumikilos siya ngayon pabor sa iyo. Isipin na ang bawat silid sa iyong bahay ay nailawan ngayon. Ang bawat espasyo ay napupuno ng kapayapaan ng Diyos. Isipin na ang iyong buhay ay napapaligiran ng isang espiritual na hadlang ng proteksyon, kung saan walang salungat na salita, walang inggit, walang masamang palaso, walang masamang puwersa ang maaring tumawid. Ikaw ay espiritual na pinangangalagaan. Ikaw ay pinoprotektahan ng makapangyarihang mga kamay ng Diyos. Kung may anumang sakit, anumang kalungkutan, anumang dalamhati, anumang pang-aapi, anumang uri ng kasamaan na sinusubukang kumilos sa iyong buhay, alamin na ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay bumagsak sa lupa. Ito ay pinupunit, binabawi, sinira. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan na mas dakila kaysa sa anumang puwersa na sumusubok na bumangon laban sa iyo. Pakiramdam ang pag-angat ng bigat sa iyong mga balikat sa sandaling ito. Pakiramdam ang iyong puso ay gumagaan. Pakiramdam ang iyong isip ay huminahon. Ang kapayapaan ng Diyos ay nakapaligid sa iyo ngayon. Isang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo, na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga, na ang Diyos lamang ang may kakayahang mag-alay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kahit na tilalaban sa iyo ang lahat, binabantayan ka ng Diyos, pinoprotektahan ka sa mga bagay na hindi mo maisip. At ngayon, dinala ka niya rito upang i-renew ang proteksyong iyon, upang palakasin ang espiritual na kalasag na iyon sa paligid mo, para ipaalala sa iyo na siya ang iyong kanlungan, iyong lakas, ang iyong kasalukuyang tulong sa mga oras ng paghihirap. Baka nakarating ka dito pagod, walang lakas, akala mo hindi mo na kaya. Ngunit ang Diyos ay nagsasabi sa iyo ngayon, ako ay kasama mo. Pinapalakas kita. Tutulungan kita. Inalalayan kita ng aking tapat na kanang kamay. Walang sandata na nabuo laban sa iyo ang unlat. Walang masamang darating sa iyo. Walang araw na pumutok laban sa iyo ang makakahanap ng espasyo. Dahil hindi natutulog ang mga nagbabantay sa iyo. Hindi nagpapahinga ang mga nagpoprotekta sa iyo. Tinatakpan ka niya ng kanyang mga pakpak. Pinalibutan ka ng kanyang pagmamahal at iniligtas ka sa lahat ng kasamaan. Kung mayroong isang bagay na bumabagabag sa iyo, maging ito ay isang takot, isang negatibong pag-iisip, patuloy na pagkabalisa, isang kalungkutan na hindi mo maintindihan, alamin na ito ay nawawalan ng lakas ngayon. Sapagkat kung saan naninirahan ang Diyos, walang puwang ang kasamaan. Kung saan dumarating ang liwanag, walang lugar ang kadiliman. Pakiramdam na napapalibutan ka na ng liwanag na ito. Isipin ito na sumasakop sa iyo, pinupuno ka, bumabalo sa bawat bahagi ng iyong pagkatao, bawat pag-iisip, bawat pakiramdam, bawat lugar ng iyong buhay. Naway bumagsak ang liwanag na ito sa iyong mga landas, sa iyong mga proyekto, sa iyong mga pangarap, sa iyong kalusugan, sa iyong pananalapi, sa iyong pamilya. Naway ang lahat ay mayayon ngayon sa kalooban ng Diyos at mapalibutan ng banal na proteksyon. Manatiling ganito, huminga ng malalim, pakiramdam ang kapayapaang ito, ang gaan, ang pag-ibig na pumupuno sa iyo ngayon. Dahil mula ngayon, mula sa sandaling ito, isang bagong espiritual na katotohanan ang naitatag sa iyong buhay. Hindi na kayo ang parehong tao. Ikaw ngayon ay pinalakas, pinoprotektahan, pinangangalagaan ng pag-ibig at kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Sa sandaling ito, nang sumuko ang iyong puso, ang iyong isipan sa kapayapaan at ang iyong kaluluwa ay bukas sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos,
Inaanyayahan kita na maghanda para sa huling panalangin. Isang makapangyarihang panalangin na sinabi ng may pananampalataya, natatatak sa lahat ng bagay na pinakawalan sa espiritual na mundo hanggang ngayon. Naway maramdaman mo ngayon ang presensya ng kataas-taasang Diyos na nakapalibot sa iyo. Tinatanggap ka, niyayakap ka. Naway matanto mo na walang puwersang sumasalungat ang may kapangyarihan laban sa isang taong pipiliing mapailalim sa mga pakpak ng lumikha. Dahil kapag nagpa siya ang Diyos na protektahan, walang sumpa na nananatili, walang palasong umuunlad, walang patibong ng kaaway ang nananatiling nakatayo. Lahat ay bumagsak, lahat ay bumagsak. Ipikit ang iyong mga mata, kung maaari, at ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng iyong puso. Pakiramdam ang iyong paghinga ay kalmado, pakiramdam ang iyong katawan ay nakaka-relax. Ang iyong isip ay walang laman ng lahat ng mga alalahanin. Dahil ngayon, kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Panginoon kong Diyos at aking Ama, sa sandaling ito inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan, kasama ang taong ito na nananalangin kasama ko ngayon. Sumisigaw ako, Panginoon, para sa iyong banal na proteksyon. Naway ipadala ang iyong mga anghel sa sandaling ito, nakapalibot sa buhay na ito, na protektahan ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong mga landas, ang iyong mga proyekto at lahat ng bagay na pag-aari mo. Nawa ang bawat salungat na gawain, bawat inggit, bawat isinumpang salita, bawat nagniningas na palaso ng kaaway, bawat negatibong enerhiya, bawat espiritual na kaguluhan, bawat takot, bawat pagkabalisa, bawat kalungkutan ngayon ay mabawi, kanselahin, mapawi ng kapangyarihan na nasa iyong pangalan, Panginoon. Naway bumagsak ang lahat ng kasamaan, naway maputol ang bawat gapos, bawat tanikala, bawat espiritual na bilangguan na sumubok na humadlang sa pagunlad ng buhay na ito, sa pagkakaroon ng kapayapaan, sa pagiging masaya. Naway ang liwanag ng iyong banal na espiritu ay bumaba sa kanya, na nagliliwanag sa kanyang mga landas, na nagdadala ng kalinawan, karunungan, pag-unawa, lakas at proteksyon. Ama, takpan mo ang buhay na ito ng iyong banal na mantle. Naway ang mga anghel ng Panginoon ay magkampo sa palibot niya, bantayan siya, iligtas siya mula sa lahat ng panganib, mula sa lahat ng aksidente, mula sa lahat ng silo ng kaaway, mula sa lahat ng bitag ng kasamaan. Naway walang palaso na ibinato, walang negatibong salita, walang magkasalungat na puwersa na makatagpo ng puwang, dahil ngayon ang buhay na ito ay espiritual na proteksyon, napapaligiran ng iyong presensya, protektado ng iyong makapangyarihang kamay. Naway magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso, naway magkaroon ng kagaanan sa iyong isipan, naway magkaroon ng kagalakan sa iyong kaluluwa. Hayaang mawala ang bawat bigat, hayaang matunaw ang bawat paghihirap, hayaan ang bawat pang-api na mawalan ng lakas ngayon, sa pangalan ni Jesus. Naway bumaha ang iyong pag-ibig sa buhay na ito, naway mag-apaw ang iyong biyaya, naway ang iyong proteksyon ay maging palagi, araw-araw, permanente. Panginoon, naway maging ligtas ang taong ito sa ilalim ng iyong mga pakpak. Naway malaman niya na kahit bumangon ang buong mundo, umihip man na malakas ang hangin, dumating man ang mga unos, ligtas siya sa iyo. Sapagkat ikaw ay isang kanlungan, isang kalakasan, at isang kasalukuyang tulong sa panahon ng kabagabagan. Ama, nanghuhula ako sa buhay na ito ng bagong panahon. Panahon ng kapayapaan, proteksyon, paglago, pagpapalaya, pagpapala at mga himala. Naway walang masamang dumapo sa buhay na ito mula ngayon. Naway gumising siya araw-araw na nadarama ang iyong presensya. Naramdaman ang iyong pangangalaga at lumalakad sa ilalim ng iyong banal na proteksyon. At kung naniniwala ka, kung natanggap mo ang panalangin ito, sabihin mo kung nasaan ka. Amen. Natatanggap ko ang proteksyong ito sa aking buhay, sa aking tahanan at sa aking pamilya. At gayon din pagpalain ka nawa ng Diyos, ingatan ka, protektahan ka at palakasin ka araw-araw. Kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel ngayon, dahil araw-araw ay mayroon kaming makapangyarihang mga panalangin tulad nito, upang palakasin ang iyong espiritual na buhay, ang iyong pananampalataya at ang iyong koneksyon sa Diyos. Iwanan ang iyong gusto, dahil sa paraang iyon ay nakakatulong ka sa mas maraming tao na maabot ng salitang ito ng pananampalataya at proteksyon. Isula sa mga komento, protektado ako ng pag-ibig ng Diyos at ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo. Dalhin ang pagpapalang ito sa ibang buhay. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana, naway maging puno ng liwanag, kapayapaan, proteksyon at pagmamahal ang iyong buhay. At tandaan,
ang Diyos ang iyong tagapag-alaga, at walang kasamaan ang tatama sa iyo. Amen.